Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay January 8, 2026, araw ng Huwebes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas chapter 4, verse 14 hanggang 22. Papuri sa iyo, Panginoon. Bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakikita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun po ang ating mabuting balita sa araw na ito, at nakakapagtaka nung nabasa ko yung itong parte na ito na namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Kung titingnan ko dito, ang sinabi lang ng Panginoon ay natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Yun lang yung nakikita ko na sinabi ng ating Panginoon dito. Yung iba ay nakalagay yun sa kasulatan. Yung sinasabi dito sa propeta, sa kasulatan ni Propeta Isaías. At ang pagkaalam ko, kapag magbabasa ka doon sa sinagoga, ibibigay sa iyo ang libro. Kumbaga, hindi ikaw yung pumipili. Ito ay ibinibigay sa iyo. At ang aklat ni Propeta Isaías ay isa sa napakahirap na unawain na aklat. Kaya malamang ito ay ibinigay kay Jesus para mapahiya siya, o kaya para hindi niya ito maipaliwanag. At kaya nga siguro namangha ang mga tao dahil wala namang nagtuturo sa ating Panginoon, pero alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. So kung titingnan natin ang sinabi ng ating Panginoon na nangyari ang
bahaging ito, habang sila ay nakikinig, unang-una sumasa akin ang espiritu ng Panginoon. At totoo naman iyon. So, kapag nakikinig sila, sa tingin ko ay nakikinikinita nila na itong tao na ito ay siya yung ang Mesiyas o ang Panginoon na sumasa kanyang espiritu. Sapagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Ang mga dukha dito kaya ay hindi sa material na bagay, kundi sa mga kaalaman tungkol sa Diyos o ang paghahari ng Diyos. So malamang ang mga nakikinig sa mga oras na yon ay mga mahihirap at hindi salat sila sa karunungan tungkol sa Diyos. Ang sabi nga ay ipapangaral ang mabuting balita sa mga hentil, at ang mga hentil ay yun yung mga tao na hindi nakakilala sa Diyos. Sinugon niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya. Alam naman natin na ang ating Panginoon ay nagsasalita tungkol sa ating spiritual na buhay. Kaya yung mga bihag ay, ang ibig sabihin niyan ay bihag sa kasalanan, at siya yung magpapalaya sa atin. At sa mga bulag na sila'y makakikita. So yung mga hindi pa nakakaunawa ay bibigyan niya ng pagkaunawa tungkol sa mabuting balita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Kasi noong panahon nila, napakaraming kautusan na hindi naman dapat, pero ibinibigay ito sa mga tao para sundin, at ayun ay lumalabis na, at hindi na ito nakakapagpagaan sa mga tao, kundi nakakapagbigay ng pahirap, samantalang yung nagpapatupad nito ay hindi nila ginagawa. At ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ito yung pinaka final o pinale na gagawin ng ating Panginoon kapag naialay na niya ang kanyang sarili sa krus. So dito po yung mga nakapakinig siguro ay nagkaroon sila ng kalinawan dito sa aklat ni Propeta Isaías, nang sabihin ng Panginoon na natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Kaya kahit yun lang ang nabanggit ng ating Panginoon, ay namangha na sila, at talagang na ipamalas ng ating Panginoon kung gaano siya kadakila. At doon naman sa unang pagbasa natin, ito ay tungkol sa pag-ibig. Sinasabi doon na we love because God loves us first. At yung mga commandment ng ating Panginoon ay ang mahalin ang ating kapwa. At kapag hindi natin minamahal ang ating kapwa na ating nakikita, tayo ay nagiging sinungaling. Dahil paano mo masasabi na mahal mo ang Diyos na hindi nakikita kung ang iyong neighbor o iyong kapwa ay hindi mo kayang mahalin na iyong nakikita? At yun ang commandment ng ating Panginoon, na mahalin ang ating kapwa. Sundin iyon dahil sa ating pagsunod o kaya obedience, at sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, ito ay masasabi nating totoong pananampalataya o kaya faith. Ang totoong
pananampalataya na hindi patay, kundi buhay na pananampalataya. Yun lamang po mga kapatid, at maraming salamat sa pakikinig. Nawa ay meron kayong napulot sa aking ibinahagi, at magkita-kita po tayo bukas ulit. Pagpalain po lagi tayo ng Panginoon. Amen.